Istorya Tagalog Horror Stories. Ang aswang, ang isa sa mga pinakasikat na urban legend dito sa ating bansa. Napapaisip tayo kung totoo nga ba ito o kathang-isip lamang. Bilang mga kabataan na lumaki sa syudad, para sa atin, panakot lamang ito ng mga matatanda sa probinsya sa kanilang mga anak o apo na ayaw matulog ng maaga o sa tanghali. Ngunit may pagkakataon na minsan pinaparanas din talaga sa atin ng panahon ang mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan. Isa ako sa mga sinubok ng panahon na talaga namang hindi ko malilimutan. Dahil ni sa panaginip ay hindi ko akalaing magkakaroon ng aswang sa syudad. Nais ko pong ibahagi ang aking karanasan noong nasa Pandakan pa lang ako. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar dahil medyo may katagalan na rin ito. Dekada na rin po ang lumipas. Halos hindi ko na nga matandaan ang petsa at taon. Basta po ang naaalala ko ay 17 pa ako noong mga panahong iyon, at ngayon ay kasalukuyan na akong 67 na, pero malakas pa. Hindi ko na po alam kung paano sisimulan, pero sisikapin ko na maalala ang lahat ng aking karanasan. Ako po ay dinumog ng isang aswang at dahil lang po sa isang lalaki. Hindi ko alam kung baliw ba ang babaeng iyon o aswang talaga. Basta po ang alam ko ay nakakatakot siya. Dayo lang po ako sa Pandakan noon. Ako po ay galing sa banyagang bansa. Doon po ako pinanganak dahil ako po ay isang Filipino-American kung tawagin. Noong panahong iyon ay hindi pa kaunlad ang Pandakan. Sa katunayan po, ang lugar na pinuntahan namin ay medyo makahoy-kahoy pa at hindi pa kagandahan ang kalsada. Kapag may mga taga-ibang bansa ang mapadpad dito sa Pinas, ay talagang akala mo Diyos ang ibinaba sa langit kung titignan natin. Talagang mamamangha tayo, lalo kapag nagsasalita pa ng English. Dahil nung tumagal ako sa Pinas, dinanas ko din ang maging ignorante sa mga dayuhan. Namangha din ako kahit pa kakulay ko sila. May nakilala pa ako na binata at papangalanan ko na lang na pangalang Jake. Kung ilalarawan ko si Jake, masasabi mo talagang larawan siya ng isang napakapoging Pilipino. Kayumanggi, matangkad at maganda ang muka. Mabait si Jake dahil siya ang palaging kumakausap sa akin. Madalas niya akong sunduin sa bahay para mamasyal. Hindi naman ako nahirapang makipag-usap sa kanya noon dahil magaling si Jake sa salitang banyaga. Minsan nga nababalitaan kong kinaiinggitan si Jake ng mga kalalakihan sa bayan ng Pandakan dahil hindi naman lahat ay kinakausap ko. Ngunit sa lingid ng aking kaalaman ay may isa din palang nagagalit sa akin. May lihim siya na pagtingin kay Jake at matagal na panahon niyang tinatanggi si Jake, ngunit ilap sa kanya ang binata. Wala akong kaalam-alam na matindi ang galit niya sa akin. Kulang na lang ay saksakin niya ako sa isipan niya at kahit maging sa kanyang panaginip. Isang araw, maaliwalas ang panahon. Naisipan naming mamasyal ni Jake. Kung aking natatandaan, may mga malawak na lupain pa sa lugar na iyon. May maliit na pasyalan na marahil sa makabagong panahon ay wala na iyon ngayon.
Masaya kaming namamasyal at nag-uusap ni Jake. Bakasyon kasi noon kaya walang pasok ang mga kabataan. Habang masaya kaming nag-uusap, may nakasalubong kaming grupo ng kababaihan. Mga nasa 10 sila. Magaganda ang kanilang mga ayos na naaayon sa panahon na iyon. Ang damitan ko kasi ay iba sa kanila. Iba kasi ang paraan ng mga damitan noon sa pinanggalingan kong bansa. Bestida ang madalas kong isuot o di naman kaya'y blusang may mahabang manggas at saya na nakatakiin. Mahaba ang aking buhok na kulot at kulay ginto at ang aking mata ay kulay asul. Kaya naman talaga kahit sino ay namamangha sa akin dahil kakaiba ako sa kanilang lahat. At yun ay sa kapanahunan ko pa. Binati ng mga kababaihan si Jake habang ako ay kanilang inismiran. Nang makalagpas sila sa akin ay may binulong sa akin ang isa sa mga dalaga na papangalanan ko na lamang Pearly. Aniya sa bulong niya, may araw din daw ako sa kanya. Noon ay hindi ko maunawaan ang salitang iyon. Hindi ko na pinansin yun at binaliwala ko na lang ang bulong niya. Hindi ko rin naman maintindihan noon ang sinabi niya. Maganda si Pearly. Mahaba ang maitim niyang buhok na hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod. Ganun po talaga kahaba. Moreno siya at may katangusan naman po ang kanyang ilong. At hindi niya alam na hinahangaan ko pa ang taglay niyang ganda. Kinagabihan po, pagkatapos akong ihatid ni Jake, ay biglang sumakit ang tiyan ko na halos ikamatay ko. Halos mawalan ako ng ulirat dahil pinagpapawisan na ako ng napakalamig. Hindi ko maintindihan noon ang aking pakiramdam. Nilalamig ako at sobrang nanginginig na kahit ilang kumot na ang nakalagay. Hindi nito kayang pawiin ang lamig ko sa katawan. Noong gabing iyon ay nagpatawag ang lolo ko ng isang albularyo. Nagtataka pa ako noon kung bakit albularyo at bakit hindi doktor ang tinawag ni lolo. Sabi ni lolo, hindi daw umano doktor ang makakapaggamot sa akin. Dahil maaaring naengkanto umano ako o nanuno sa punso. Ngayon ko lang nalaman na naniniwala ang mga tao dito sa Pilipinas sa mga mythical story. Kami man sa ibang bansa noon ay may mga mitolohiya katulad ng Greek mythology, pero para sa akin, isa lamang itong alamat. Ang pinaniniwalaan lang ata namin sa ibang bansa ay ang mga demonyong sumasanib sa katawan ng mga tao. Dahil doon, nangyayari talaga iyon, lalo na sa mga kabataang may mahinang pananampalataya. Nang dumating po ang albularyo, ay napapailing po ito. Sinimulan na akong gamutin ng albularyo. May ginagawa siyang orasyon sa akin at pinapausukan niya ako noong insenso kung tawagin na nilalagyan niya ng langis dahil para mas lalo pang umusok. Habang ginagawa niya ito ay lumalakas ang hangin sa labas na tila ba may nakikipagbuno sa kanya. Ngunit kalmado lang ang matanda at nagsalita lang ng mga salitang hindi ko talaga nauunawaan. Nang matapos ang albularyo ay kinausap niya ang aking ina. Sinabi niya na inaswang daw umano ako at may isang umanong dalaga na matindi ang inggit at galit sa akin dahil sa tingin ng dalagang iyon ay may inagaw ako sa kanya na kanyang pag-aari. Noong panahong iyon ay hindi ko pa nauunawaan ang sinabi ng matanda. Ang nasa isip ko ay wala naman akong inagawa na dalaga na isang bagay na pag-aari nito. Dahil kung mga gamit lamang ang pag-uusapan ay nasa akin na ang lahat. Para sa akin noon
kapag sinabing inagaw ang pag-aari ay bagay ang sumasagi sa isip ko. Hindi ko alam o maunawaan na ibang bagay pala iyon. Naging maayos ang aking kalagayan kinabukasan at nang mabalitaan ni Jake ang nangyari sa akin, ay hindi siya nag-atubiling ako ay dalawin. Dinalhan niya ako ng mga prutas at gulay na ikinatuwa naman ng aking mga magulang. Marami kasing pananim sila Jake sa kanilang hardin. At dahil doon ay may isang tao na namang nanggagalaiti. Hindi naman niya ako dapat sisihin dahil si Jake ang panay lapit sa akin. Minsan ko nang pinagtabuyan si Jake para makaiwas na din ako sa gulo. Ngunit napilit si Jake at sinabi niya sa akin na hindi ko siya kailangan ipagtulakan pa para lang sa babaeng simula't simula ay hindi naman niya binigyan ng pansin. Kaya naman nagpatuloy ang aming pagkakaibigan. Sinubukan niya akong ligawan, ngunit sa panahong iyon ay wala pa talaga sa ganoon ang pag-iisip ko. Tila ba hindi pa tumibok sa lalaki kahit kailan ang puso ko, o baka naman hindi ko pa talaga iniisip iyon. Isang araw, namalengke kami ng aking ina. Naalala ko na kaarawan iyon ng aking ama. Habang abala kami ng aking ina sa pamimili, ay may namataan akong babaeng nakatingin sa akin. Hindi ko siya naaaninaw dahil sa mga oras na iyon ay hindi ko suot ang aking salamin. Nakatayo siya sa isang tindahan at masamang nakatitig sa akin. Pilit ko siyang inaaninag ngunit tila palabo naman ang palabo ang kanyang imahe. Naramdaman kong may uminit sa gilid ko at saka ko naalala na mayroong ibinigay pala sa akin ang albularyo na habak kung tawagin. Pananggalang daw umano ito sa masamang elemento. Ang palatandaan umano kapag may mga hindi natin kauri sa paligid ay umiinit ang habak. Nang tinignan ko ang habak ay hindi lang ito umiinit, kundi umuusok din ng langis na kasama nito. Parang puputok na sa sobrang kulo. Nagulat na lamang ako nang may magsalita na mukhang malakas na elemento na nakasunod sa akin at sobra kung kumulo ang aking habak na langis. Binilinan pa niya akong mag-ingat umano ako parati at manalangin. Muli akong napatingin sa babaeng nakikita ko at nang umalis siya ay nahinto din ang pagkulo ng habak ko. Napahawak ako sa dibdib kong parang tinatambol sa lakas ng kabog. Sobrang kaba ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. At nang makabalik kami ng aking ina mula sa kabilang tindahan, tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Sumagot naman ng ayos lang ako dahil baka maudlot ang kanyang pamimili. Nang makauwi kami ay kinuwento ko sa aking lola ang nangyari. Kinabahan naman siya at sinabi sa akin na ako daw ay mag-ingat dahil baka kung ano daw ang gawin sa akin ng babaeng iyon. Tinanong ko siya kung may aswang ba dito sa Pandakan, ngunit ang wika ni lola ay may nabalitaan sila noon na may aswang sa lugar dahil nangamatay ang lahat ng hayop nila. Ngunit kalaunan ay nawala naman at iniisip na lamang nila na baka dahil sa sakit kaya namatay ang kanilang mga hayop. Natawa na rin ako dahil para sa akin wala naman talagang aswang at isa lamang itong alamat ng Pilipinas. Naging matagumpay naman ang kaarawan ng aking ama at walang aberya. Masaya naman naming ipinagdiriwang ito. Ngunit isang araw ay malungkot kami dahil nalalapit na ang pagbabalik ng aking ama sa Amerika. Tapos na kasi ang kanyang bakasyon at kailangan niya nang mauna at susunod na lamang kami ng aking ina.
at kailangan na din niyang makauwi dahil may malaking event ang kuya ko na naiwan sa lola ko sa Amerika. Minalas kasing hindi siya pinayagang mag-file ng leave dahil malapit na rin ang Pasko. Ito ang unang Pasko na hindi kami magkakasamang pamilya. Pero sabi nga ng aking ama, marami namang kaming Pasko na pinagsaluhan. Samantalang ang aking mga lola dito sa Pinas ay ngayon pa lang ang una. Sumapit ang Pasko at tumawag lang ang aking ama at kuya ko sa amin. Ngunit magtatapos ang taon na may baon akong masamang alaala pagbalik ko ng Amerika. At sa nangyari sa akin, akala ko ay hindi na ako makakabalik pa sa Amerika noon. Dahil akala ko dito na magtatapos sa Pandakan ang buhay ko. Ipinagdiriwang namin ang bagong taon. Sabi ko ay kailangan naming magsaya dahil babalik na kami sa Amerika. Baka kako matagalan na naman kami bago bumalik sa Pilipinas. Inaya kong magsimba si Jake at aniya may sayawan daw na magaganap pagkatapos ng 12:00. Kaya inimbitahan niya ako at pumayag naman sina lolo at lola, maging ang aking ina, para daw pagbalik ko ng Amerika ay maranasan ko naman ang kasiyahan ng Pilipinas. Hindi kasi ganito sa ibang bansa noon. Napakasaya ng aking bagong taon. Pagkatapos naming magsimba at sinalubong namin ng 12:00 ay nagkayayaan kaming magtungo sa sayawan. Maliban kay Jake ay kasama ko naman ang aking mga pinsan at ibang kakilala. Masaya naming binaybay ang kahabaan ng Pandakan na ngayon ay istasyon na ng tren at marami ng establishmento. Pagkapasok namin sa sayawan ay namangha ako, lalo na't dito ko sa Pilipinas naranasan ang unang pasok sa sayawan. Hindi pa ito literal na sayawan na katulad sa disco kung tawagin sa panahong ito. Ito ay uri ng sayawan na uupo ang mga dalaga at may mga lalapit na mga binata para isayaw ang gusto nilang isayaw. Ayoko man ay pinilit ako ni Jake na umupo para maranasan ko umano ang ganitong uri ng sayawan. At hindi sa pagmamayabang ay hindi ko nasubukang maging bulaklak sa pader. Ito ang kanilang tawag noon sa mga babaeng hindi man lang isinayaw. Sa kabila ng kasiyahan ay may isang tao pa lang nagagalit sa aking presensya. Nararamdaman kong tila may nakatingin sa akin, ngunit hindi ko ito malaman kung saan banda o sino. Sa kalagitnaan ng sayawan ay nagpaalam muna akong magpahinga dahil tila ba ang sakit ng tiyan ko. Pinagpapawisan na rin ako ng napakalamig at hindi ko na maintindihan ang aking nararamdaman. Umupo ako sa isang gilid at nilapitan naman ako ni Jake at ng mga pinsan ko. Ngunit sinabi ko sa kanila na huwag nila akong isipin at magsaya na lang muna sila. Ako'y uupo lang naman saglit. Nag-alangan man ay walang magawa sila Jake kundi ang bumalik sa sayawan. Nakikita ko namang tinatanaw-tanaw ako ni Jake. Kinakawayan ko lang siya na tila ba sinasabi kong ayos lang ako. Maya-maya, nakita kong lumapit si Pearly sa akin at tinanong ako kung ayos lang daw ba ako at tila namumutla daw ako. Sinabi ko sa kanya na masakit ang aking tiyan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang nang makita ko siyang napangiti. Binaliwala ko na lamang dahil sa sakit ng tiyan ko. Nahihilo na rin ako kaya hindi ko na alintana pa ang mga nakikita ko at sinabayan pa ng tila panglalamig ng katawan ko. Sinabi niya sa akin na baka kailangan ko nang umuwi para magpahinga. At ayaw ko namang umanong maabala sila Jake at maaari naman daw niya akong samahan. Total hindi naman daw siya sumasayaw
dahil siya ang punong abala ng sayawan. Nag-alangan ako dahil una, hindi naman kami magkaibigan at alam kong hindi niya ako gusto. At alam ko dahil ramdam ko ang pagkadi gusto sa akin ni Pearly, lalo pat alam kong may pagtangi siya kay Jake. Napatingin ako sa gawin nila Jake. Lahat sila ay abala sa pagsasayaw. At dahil hindi ko na gusto ang aking nararamdaman, ay nagpasya na akong sumama kay Pearly para maihatid ako. At bagay na hindi ko pala dapat ginawa at pinagsisihan ko ng husto. Abala ang lahat nang makalabas kami ng sayawan. Tahimik lang si Pearly habang nauuna sa akin. Ako naman ay doble na ang nararamdaman. Pananakit ng tiyan at sobrang takot. Maliwanag ang buwan kaya tanaw na tanaw ko ang paglalakad ni Pearly. Walang lingon at salita akong nadidinig at nakikita sa kanya. At yun din ang dahilan kung bakit sinimulan ko na ang manalangin. Tinanong ko siya para pawiin ang takot ko. Ngunit wala akong tugon o sagot na nakuha mula sa kanya. Mas lalong tumibay ang aking takot sa inasal ni Pearly. Napansin kong medyo malayo-layo na rin ang aming nararating at hindi na pamilyar sa akin ang lugar. Tinanong ko siyang muli nang mapahinto siya bigla. Nagulat ako kaya tinanong ko si Pearly kung ayos lang ba siya. Ngunit nanatili siyang nakayuko at walang imik. Sa mga oras na yon ay hindi na maganda ang aking pakiramdam. Dahil sa mga oras na yon ay nangingilabot ako sa ikinikilos ni Pearly. Paalis na sana ako nang bigla siyang humarap. Halos magulantang ako dahil napakapangit ni Pearly. Itsurang hindi mo talaga gugustuhin dahil mukhang hindi ka sasantuhin. Mabilis na gumana ang aking utak at kumaripas ako ng takbo. Ngunit hindi ko inaasahan na mas mabilis pang tumakbo sa akin si Pearly dahil sa isang iglap ay nasa gilid ko na siya. Lalo akong sinakluban ng takot nang makita ko ang mga paa ni Pearly na hindi man lang sumasayad sa lupa. Pakiramdam ko din malakas ang pagaspas ng kung anumang bagay sa hangin. Sa mga oras na yon ay binibilang ko na ang magiging buhay ko. Dahil sa lakas ni Pearly at ang kanyang anyo ay pakiramdam ko po hindi na ako sisikatan ng araw. Natatanaw ko ang sayawan ngunit pakiramdam ko ay palayo ito ng palayo at pakiramdam ko din ay hindi humahakbang ang mga paa ko. Bigla akong tinalunan ni Pearly at nagpambuno kami. Napakalakas po niya kumpara sa akin. At ang kanyang tunog ay tila pusa na nakikipag-away sa kapwa niya pusa. Sobrang takot ko noon dahil kung ikukumpara ko sa kanya ay wala talaga akong magiging laban. Halos magpagulong-gulong kami ni Pearly at puro kalmot ang natamo ko buhat sa kanya. Sumisigaw na rin po ako para ilabas ang mga natitira kong lakas na akala ko sa mga oras na iyon ay mauubos na. Ngunit tunay ngang napakadakila ng Diyos. Wala ngang makakapantay sa kanyang kapangyarihan kahit gaano pa kalakas ang isang nilalang. Sandata ko lang noon ay ang panalangin at mahigpit na pananampalataya at tiwala sa Diyos. Habang nakikipagsagupaan po ako ay biglang sumagi sa isip ko ang binigay ng matanda na krus na may langis na hinaluan umano ng holy water. Dali-dali ko itong hinugot mula sa loob ng aking damit at itinapat sa kanyang noo, dahilan para sumigaw siya. Nabitawan niya ako at sigaw ng sigaw si Pearly. Napatingin pa ako sa krus na suot ko, saka muling binalik ang tingin sa kanya. Sapu-sapu niya ang kanyang mukha na tila napaso at dahan-dahan siyang napatingin sa akin. At aktong susugurin ako nang may nadinig kaming sigaw at paparating na mga tao. Nakahinga ako ng malalim
habang si Pearlie ay tumakbo papalayo. Nang makalapit sa akin ng mga pinsan ko at si Jake ay nawalan ako ng malay. Nagising ako na mukha ng aking inang nag-aalala ang una kong nasilayan. Umuwi kami sa ibang bansa na hindi ko sinabi ang tungkol kay Pearlie. Matagal ko na ring nakalimutan ang karanasan kong iyon na nauwi sa madalas kong pagkabangungot sa gabi. Ngunit sa tulong ng Panginoon ay nalampasan ko naman hanggang sa nagkaroon na ako ng pamilya. Sa ngayon po ay nagsilbi na lamang itong alamat sa akin at hinarap ko ang aking takot sa pamamagitan ng palaging pagdarasal at pagsiserbisyo sa Panginoon. Isa na po akong diakonesa sa isang Christian church at ang masasabi ko, totoo nga na napakadalisay ng kapangyarihan ng Panginoon dahil iingatan ka nito sa buong buhay mo. Sa isang baryo sa bayan ng San Enrique, merong isang binata na nagngangalang Juanito. Nag-iisang anak ito ng pinakamayamang pamilya sa San Enrique. Dahil sa ganoong estado sa buhay ni Juanito, marami ang mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Sino ba namang babae ang hindi mapapahanga sa kanyang katangian? Maputi, maporma, matangkad, may makisig na pangangatawan at higit sa lahat, may guwapo at maamong pagmumukha. Dahil sa kagandahan niyang lalaki, ay marami na siyang naging kasintahan sa kanilang lugar, maging sa mga karatig baryo nito. Ngunit, ang iilan sa mga ito ay may lihim na galit sa kanya. Yung iba nga, nagpakamatay dahil matapos niyang kunin ang kanyang gusto sa babae, ay bigla na lamang siyang manlalamig at itatakwil ang mga ito. Ngunit, kahit umiiyak at nagpakamatay na ang iilan sa mga dati niyang kasintahan, nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro ng damdamin ng mga babaeng umiibig sa kanya. Tila ba walang puso at konsensya itong si Juanito sa mga babae na parabang isang kasangkapan lamang sa kaligayahan ang turing niya sa mga ito, na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang pag wala ng pakinabang. Wala ring magawa ang kanyang mga magulang dahil pinalaki nila ito na sunod lahat ng kanyang mga luho, mapababae, alak, barkada at mga iba pang bagay na magpapasaya sa kanya. Akala ni Juanito ay magtutuloy-tuloy na ang ganoong kaligayahan ang kanyang nilalasap. Ngunit nagbago ito magmula nang meron itong makilala na isang dalaga na nagngangalang Rosa. Hindi naman maikaila ni Juanito ang kagandahang taglay ni Rosa. Napakaputi nito. Nakikita niya ito palagi na dumadaan sa tapat ng kanilang bahay. Mukhang bago lang ito sa kanilang lugar. Noong una niya itong makita, ay agad niya itong natipuhan hanggang sa nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap niya ito. Isang hapon, habang naglalakad si Juanito at iilan sa mga kaibigan nito sa kanilang lugar, bigla niyang nakasalubong itong si Rosa. Gaya ng dati, agad siyang napighani sa dalaga at dali-dali niya itong nilapitan upang kausapin. Tinanong ni Juanito kung bago lang ba ito sa kanilang lugar. Napahinto ang dalaga at napatingin sa kanya. Gaya ng iba, napatitig na lang ito sa lalaking kumakausap sa kanya. Para bang nahuhumaling ito sa gandang lalaki na taglay ni Juanito. Maya-maya pa ay sumagot ng maikli si Rosa ng oo at bago lang siya. Nag-usap ang dalawa na parabang matagal na silang magkakilala. Napag-alaman ni Juanito na bago lang sila Rosa sa lugar nila.
Lumipat kasi sila sa baryo nila Juanito dahil merong digmaang nagaganap sa pangkat ng mga militar kontra sa mga rebeldeng grupo sa kanilang lugar. Napag-alaman din ni Juanito na nasa paanan ng bundok nakatirik ang kanilang tinutuluyan. Lumipas ang ilang linggo ay palagi na nga silang nagkikita ng dalaga. Kung ano ang mga matatamis na salita ang kanyang pinagsasasabi sa dalaga para lang makuha ang loob nito. Hindi nagtagal ay tuluyan na ngang nahulog ang dalaga sa kanya at tuluyan na nga silang naging magkasintahan. Sinabi ni Rosa kay Juanito na pinapasabi daw ng kanyang ama na gusto siyang makilala nito habang sila ay namamasyal sa plaza. Nahalata sa kanyang magandang pagbumuka ang labis na kasiyahan. Sumagot naman si Juanito ng sige at iyahatid niya si Rosa maya-maya upang makilala niya ang kanyang magiging biyanan. Nakangiti si Juanito sabay halik pa sa noo ng dalaga. Makalipas nga lang ang ilang oras nilang pamamasyal ay napagpasyahan na nga nilang umuwi na dahil malapit na ang pag-aagaw ng liwanag at dilim at kailangan niya nang ihatid ang dalaga sa pamamahay nito. Tinawag ni Rosa ang kanyang mga magulang na nasa loob ng kubo. Maya-maya pa, biglang lumangit-ngit ang pintuang gawa sa kawayan at bumukas ito at bumungad sa kanila ang isang lalaki na hindi masyadong katandaan na siyang ama ni Rosa. Pinapasok sila nito at sakto namang naghahanda ng hapunan ang ina ng dalaga. Niyaya sila nito na umupo at maghahapunan na muna. Habang naghahapunan ay ipinakilala ni Rosa si Juanito sa kanyang mga magulang at mababakas naman sa mukha ng kanyang ina ang labis na tuwa dahil sa masaya ang kanyang anak kay Juanito. Ang kanyang ama naman ay tahimik lang na pinagmamasdan si Juanito. Nang matapos na silang maghapunan, agad namang niyaya ng ama ni Rosa si Juanito upang makapag-usap sa kanilang labas ng bahay. Sinabi ng ama ni Rosa kay Juanito na gusto niya itong tapatin. Nag-iisang anak lang daw nila si Rosa at mahal na mahal nila ito. Ayaw nilang may mangyaring hindi maganda sa kanilang anak. Kilala daw niya ang pamilya ni Juanito at alam daw niya kung anong klaseng tao ito. Ayaw daw niyang umuwi ang anak niya na umiiyak dahil kay Juanito. Sa oras daw na mangyari iyon, ipaparanas daw niya kay Juanito ang parusa na habang buhay niyang pagdudusahan na kahit sa panaginip ay hindi niya aakalaing totoo. Sinabi pa ng ama ni Rosa na hindi daw sila kilala ni Juanito. Hindi daw alam ni Juanito ang kaya nilang gawin. Huwag daw sanang isipin ni Juanito na nagbabanta siya, bagamat isa lang daw itong paalala. Sumagot si Juanito sa ama ni Rosa na huwag itong mag-alala dahil mahal niya ito. Ibang-iba daw si Rosa sa babaeng nakilala niya at pinapangako daw niya na magmamahalan sila habang buhay. Kampante at nakangiting sagot ni Juanito sa ama ni Rosa. Makalipas pa ang ilang oras, nagpaalam na itong si Juanito kay Rosa at sa pamilya nito at nangakong lagi itong pupunta sa kanilang tahanan. Magmula noon, lagi na ngang pumupunta si Juanito sa bahay nila Rosa at habang tumatagal, mas lalong tumindi ang pag-iibigan nilang dalawa hanggang sa maibigay na nga ni Rosa ang kanyang pagkababae kay Juanito dahil sa labis niyang pagmamahal dito. Ngunit dumating na ang pagkakataon na madalang na lang pumunta itong si Juanito sa bahay nila Rosa. Ayon kay Juanito, kaya madalang ang kanyang pagpunta ay may inaasikaso itong negosyo ng kanyang ama sa bayan. Noong una ay naiintindihan naman ito ni Rosa, pero habang tumatagal ay hindi na pumupunta itong si Juanito.
Araw-gabi, hinihintay ng dalaga ang pagdating ni Juanito. Ngunit lumipas lamang ang isang buwan. Walang Juanito ang bumisita sa kanya. Kaya naman, walang pagdadalawang isip niya itong pinuntahan sa pamamahay ni Juanito upang malaman kung ano ang problema. Ngunit labis ang kanyang lungkot at sakit na nararamdaman nang makita si Juanito na may kasamang sexy na babae na kasama nitong lumabas sa bahay habang magkahawak ang kanilang mga kamay at naghahalikan. Sa labis na lungkot ay agad niya itong pinuntahan. Maluha-luha si Rosa na nagtanong kay Juanito kung ano ang ibig sabihin nito at sino yung babae, at akala daw ni Rosa ay mahal siya ni Juanito. Nagtanong naman ang sexing babae kay Juanito kung sino daw yung hampas lupang babaeng iyan. Sumagot naman si Juanito na wag daw pansinin yung babae, isa daw yung baliw sa kanilang lugar. Nakangiting sumagot si Juanito sa sexing babae, sabay halik nito sa labi at tumalikod na. Nang marinig ito ni Rosa, bigla na lamang itong natulala at hindi makakilo sa mga katagang nadinig niya sa kanyang pinakamamahal na kasintahan. Pakiramdam ni Rosa ay para bang binuhusan siya ng isang napakalamig na tubig dahil nanginginig ito habang dahan-dahang naglalakad paalis habang tinatahak ang daan papunta sa kanilang tahanan. Sa kanyang paglalakad ay siya namang pagbuhos ng mga luha sa kanyang mga mata, dala ng kanyang matinding lungkot at sakit na kanyang nararamdaman. Pagdating sa bahay ay nakita siya ng kanyang ina na wala sa sarili habang patuloy sa pag-agos ang mga luha sa kanyang mga mata. Agad naman siyang pinuntahan ng kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari. Maluha-luha si Rosa at malumanay na sumagot sa kanyang ina at biglang tumakbo papunta sa kanyang silid. Sinabi niya na si Juanito daw ang may dahilan kung bakit siya nasasaktan. Makalipas ng ilang oras ay dumating na ang ama ni Rosa. Tinanong niya ang asawa kung nasaan ang kanilang anak na si Rosa. Agad naman itong tumugon at ikinuwento ang nangyari. Nang malaman ito ng kanyang ama, ay walang kaimik-imik na pinuntahan niya si Rosa sa silid. Ngunit kahit ilang beses niyang tawagin ito, hindi ito tumutugon at sinubukan niyang pumasok na sa silid. Ngunit nakatrangka ang pintuan nito. Sinabihan na lamang siya ng kanyang asawa na palipasin na muna ang gabing iyon at hayaan na munang mapag-isa ang kanilang anak. Kinabukasan, maaga pang nagising ang ina ni Rosa upang maganda ng kanilang agahan. Agad niyang pinuntahan ang silid ni Rosa upang kumain dahil nag-aalala ito. Dahil hindi pa nga kumain ang gabing iyon, at pagdating niya sa pintuan ng silid ay agad niyang tinawag ang pangalan ng dalaga, ngunit walang tumutugon. Makalipas ang ilang minuto ng kanyang pagtawag ay hindi man lang sumasagot ang dalaga. Dahil sa ingay ng kanyang ginawa ay dumating ang kanyang asawa upang tignan kung ano ang nangyayari. Dahil doon ay kinutuban ng masama ang ama ni Rosa at walang pagdadalawang isip na sinira ang pintuan upang makapasok. Nang masira ng ama ni Rosa ang pintuan ng silid, bumungad sa kanilang mga mata ang katawan ni Rosa na nakalambitin sa ere at may nakapalupot na tali sa kanyang leeg. Isang senyales na ito ay nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagbitay sa kanyang sarili. Tanging pagsigaw habang umiiyak ang nagawa na lamang ng ina ni Rosa habang pinagmamasdan ang kanilang anak na wala ng buhay. Ang ama naman ni Rosa ay natulala na tila ba hindi makapaniwala na wala na ang kanyang anak. Maya-maya pa, dumating na ang iilan nilang kakilala sa kanilang bahay dahil sa mga ingay na nadinig nila sa labas, at agad naman nilang
pinagtulungang kunin ang bangkay ni Rosa at kumalat ang balita sa buong baryo. Kahit bago pa lamang sila sa lugar ay marami na rin silang nakilala at naging kaibigan sa lugar, at ang mga ito ay taos-pusong nagbigay ng pakikiramay sa mga magulang ni Rosa. Makalipas ang 1 linggo ay nailibing na ang bangkay ni Rosa. Habang hinahatid ito sa himlayan ng bangkay ay walang humpay ang pag-iyak ng kanyang ina dahil sa sobrang sakit na dinadala nito. Ang tanging nasambit lamang ng ama ni Rosa ay oras na ng paniningil, habang ito ay seryosong nakatitig sa larawan ng kanyang anak. Makalipas ang ilang araw sa kinaroroonan ni Juanito ay masayang masaya itong habang nakikipagtalik sa bagong babae nito sa bahay aliwan. Kahit nalaman nito ang nangyari sa dati nitong kasintahan, wala man lang itong pakialam at ang tanging iniisip ay ang kanyang sariling kaligayahan lamang. Isang gabi, habang naglalakad si Juanito kasama ang bago nitong kasintahan sa madilim na parte ng daan, bigla na lamang silang napahinto nang makarinig sila ng ilang pag-angil ng kung anong uri na mabangis na hayop sa gilid ng daan. Maya-maya pa ay bigla na lang siyang nanginig sa takot nang makarinig siya ng isang nakakakilabot na boses sa kanyang tenga na nag-uwika ng oras na ng paniningil. Pagkatapos nito ay bigla siyang nakaramdam ng pagkaantok at tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Nang magising siya ay bumungad sa kanya ang hindi pamilyar na lugar sa kanyang mga mata. Nang maaninag niya ng maayos ang paligid, doon niya napagtanto na nasa loob siya ng kuweba na merong silid na kasalukuyang kinaroroonan niya, at sa dingding naman merong 2 sulu sa magkabilaan na nagbibigay liwanag sa buong silid. Akmang tatayo si Juanito, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay at paa. Sumigaw si Juanito ng tulong at nakikiusap na pakawalan siya. Maya-maya pa, bigla siyang napatahimik nang naramdaman niyang may pumasok sa silid sa kanyang kinaroroonan, at nang makalapit na ito sa liwanag ay laking gulat niya nang makita niya ang ama ni Rosa na merong mapupulang mga mata habang nag-uwika ng, "Kamusta na, Juanito? Mabuti naman at nagising ka na. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ayaw kong may mangyayaring masama sa pinakamamahal kong anak? Pero anong ginawa mo, Juanito? Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, nakita ko na agad ang napakasamang kaluluwa mo. Hinayaan lang kita na mapalapit sa aking anak dahil masaya siya sa'yo. Hindi mo lang ginalang ang paalala ko sa'yo." At pinaulanan na nga ng suntok ang pagmumuka ni Juanito. Matapos ang ilang oras nitong pagbugbog kay Juanito, agad niya itong kinaladkad palabas ng silid papunta sa labas ng yungib. Noong nasa labas siya, nakita niya ang napakaraming nilalang na nakakakilabot ang pagmumuka na nagsisikumpulan. Meron ang mga itong mabalahibong katawan, mahaba at matutulis na mga kuko, mapupula ang mga mata, at ang matutulis na pangil na siyang nagpatindig ng kanyang balahibo. Pero ang nagpagimbal sa kanya ay nang makita niya ang babaeng bagong kasintahan niya na hubot-hubad at wala ng buhay. Tinuhog ito ng isang mahabang kawayan mula sa kanyang ari, tagos sa kanyang bunganga. Wala na rin ang 2 nitong mga mata. Putol na rin ang 2 kamay at paa habang iniihaw. Bagamat nangihina at nakagapos, pinilit niya ang kanyang katawan na magpumiglas, ngunit bigla itong natigilan nang marinig niya na magwika ang ama ni Rosa ng isang, "Alam mo, Juanito, gustong-gusto kitang patayin ngayon. Ngunit kulang pa ang buhay mo sa ginawa mo sa anak ko.
Gusto kong pagdaanan mo ang parusang igagawad ko sa iyo upang maramdaman mo ang sakit at lungkot na ipinadamo sa amin. Magmula ngayon, sinusumpa kita na habang buhay kang mamalasin at kahit sa impyerno ay dadanasin mo ito. Kasabay nito ay hinawakan niya ang noo ni Juanito habang nagsasambit ng ilang buhay na kataga at ang pagsambit nito ay pabaliktad. Nang madinig ni Juanito ay bigla na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo at dahan-dahang pinikit ang kanyang mga mata. Lingid sa kaalaman ni Juanito na ang ama pala ni Rosa ay isang gabunang aswang na may kakayahang magbigay ng sumpa sa isang tao na siyang isinumpa nito na kahit na sino pang malakas na albularyo at antingero ay walang kakayahang mapawalang bisa ito. Mas lalo ding lumalakas ang kakayahan nito kapag ang gumagamit nito ay matindi ang galit at puot sa taong kanyang isinumpa. Maya-maya, biglang nilagay ng ama ni Rosa ang kanyang dalawang palad sa noo ni Juanito at nagbanggit ng ilang bagay na kataga ng pagbibigay ng sumpa. Matapos nitong mag-usal ay tinanggal nito ang kanyang mga kamay sa noo ni Juanito at kasabay nito ay ang biglang pagdilim ng paningin ni Juanito at nawala nito ng malay. Nang magising si Juanito, agad na bumungad sa kanyang mga mata na nasa isang silid at nakahiga. Sinubukan niyang tumingin sa paligid at napagtanto niya na ang kasalukuyan niyang kinaroroonan ay ang sarili niyang silid. Maya-maya pa ay biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at bumungad sa kanya ang kanyang mga magulang na lubos na nag-aalala sa kanya. Nagtanong ang kanyang ina kung kamusta na ba ito at okay na ba ang pakiramdam niya. Buti na lang daw ay dinala siya rito ng mga trabahador at natagpuan daw siya kanina na nakahiga sa gitna ng masukal na kagubatan at maraming sugat. Nang madinig ni Juanito ang tanong ng kanyang ina, ay agad niya namang ikinuwento ang mga nangyari. Ngunit laking pagkataka niya nang madinig niya na magwika ang kanyang ama. Aswang? Sino? Buong buhay ko wala pa akong nakikitang aswang dito sa ating lugar. Kay tanda-tanda mo na naniniwala ka pa sa mga ganyan. Nababaliw ka na ata, Juanito. Nasobrahan ka ata sa paggamit ng droga, kaya yan ang nangyayari sa'yo. Ngunit ipinagdiinan ni Juanito na nagsasabi siya ng totoo. Sa sobrang pagkairita ng kanyang ama sa kanya, padabog naman itong umalis. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan na ngang gumaan ang kanyang pakiramdam at bumalik na sa normal ang mga gawain. Isang araw ay napagpasyahan niyang bumisita sa mga kaibigan upang kamustahin ang mga ito at maikwento sa kanila ang mga nangyari sa kanya. Nang makarating na siya sa kanilang pinagtatambayan, ay agad niyang nakita ang kanyang mga kaibigan na nagkakasiyahan habang nagiinuman kasama ang ilang mga babae. Nang makalapit na si Juanito ay agad niyang tinawag ang mga ito. Mga pare, kamusta na kayo? Kay tagal din nating hindi nagkita. Mukhang magaganda at sexy ang mga kasama nyo. Pakilala nyo naman ako. Bungad na wika ni Juanito habang ngumingisi. Nang marinig ito ng kanyang mga kaibigan ay nagtinginan ng mga ito at nagtaka. Maya-maya pa ay biglang tumayo ang isa sa kanyang mga kaibigan at iritableng sumagot. Pre, sino ka bang hampas lupa ka at nakuha mo pa talaga mambastos ng kasama namin ah? Agad niyang tinadyakan si Juanito at pinagmumumura at sinundan pa ito ng iba pang mga kasama. Nang magsawa na sila sa kakabugbog kay Juanito, agad namang tumayo ito at dali-dali nang umalis sa lugar. Pasuray-suray siyang naglalakad pa uwi sa kanilang tahanan. Nagkulong si Juanito sa kanyang silid at nag-iisip
at dahil naguguluhan nga ito sa mga nangyayari. Lumipas ang ilang buwan, dumating na nga ang malas sa pangyayari sa buhay ni Juanito. Unti-unting nalulugi na ang kanilang negosyo dahil sa pagsusugal ng kanyang ama, at hindi rin nagtagal ay napilitan na nga itong ibenta ang kanilang mga ari-arian. At dumating na ang panahon na naghihirap na sila sa kanilang buhay at nakatira na lamang sa isang maliit na kubo. Dahil sa paghihirap na ngayon lang nila naranasan, ang kanyang ina ay sumama na sa ibang lalaki na mapera. Nang malaman ito ng kanyang ama, ay agad niyang pinatay ang kanyang ina dahil sa sobrang galit at selos, at pagkatapos ng krimen ng kanyang ginawa ay agad niyang pinatay ang sarili sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi malaman ni Juanito ang gagawin niya sa kanyang buhay. Ang dating pinakamayaman sa kanilang lugar ngayon ay naghihirap na, at ang mas masakit pa ay ang pagkawala ng magulang niya. Labis ang sakit at pighati na nararamdaman ni Juanito sa mga oras na iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at saan siya tutungo. Walang araw siyang hindi umiiyak na para bang isang bata. Habang nilalamon siya ng kanyang emosyon, ay agad na pumasok sa kanyang isipan ang pamilya ng dati niyang kasintahan na si Rosa. At napaisip na baka ito na nga ang sumpang ibinigay ng ama ni Rosa sa kanya. Nagpasya siyang umalis at pumunta sa tahanan ng dati niyang kasintahan upang humingi ng tawad, at nagbabaka sakali na sa paghingi niya ng tawad ay mababawi ang sumpa. Ngunit pagdating niya roon ay bumungad sa kanya ang isang sira-sirang bahay na animoy dinaanan ng malakas na delubyo. Marumi na din ang paligid at doon niya napagtanto na wala nang naninirahan dito. Upang makatakas sa kalungkutan at kahihiyan sa kanilang lugar, nagpasya si Juanito na umalis at magpakalayo-layo. Nagpalaboy-laboy siya ng ilang araw at naghanap na mapapasukang trabaho. Hindi nagtagal ay nakahanap siya ng mapapasukang trabaho. Lumipas ang ilang buwan. Medyo nakakalimutan niya ang mga masasalimuot na nangyari sa kanyang buhay. At hindi rin nagtagal ay meron itong nakilala na isang lalaki, ngunit may pusong babae. At doon nagkamabutihan sila hanggang sa maging magkasintahan. Sa tulong ng kanyang bagong kasintahan, tuluyan na nga niyang nakalimutan ang kanyang nagdaang pangyayari sa kanyang buhay, at nag-focus siya sa bago niyang kasintahan na lalaki na may pusong babae. Ang halaga ng pag-ibig na dapat ay hindi sinasayang. Kapag gusto mo ang isang tao, ay dapat wag sayangin ang pagkakataong may nagmamahal sa iyo ng totoo. Akala ni Juanito ay magtutuloy-tuloy na ang masaya nilang pagkasama. Ngunit ang hindi nagtagal ay dumating ang mas pinakamasakit na pangyayari sa kanyang buhay. Nahuli niya sa akto ang kanyang bagong kasintahan sa sarili nitong bahay na nakikipagtalik sa isang lalaki. Nalaman din niya na matagal na pala ang relasyon ng mga ito, at si Juanito ay ginamit lamang. Hindi maipaliwanag ni Juanito ang sobrang sakit at lungkot na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay bumalik muli ang alaala ng sakit na pangyayari sa kanyang kahapon. Ang malala pa ay parang mas doble pa ito. Hindi niya kinaya ang kanyang emosyon at patakbong umuwi sa kanyang pamamahay at kinitil ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang pulso. Habang unti-unti siyang nawawala ng buhay, ay naalala niya ang lahat ng masasama niyang ginawa. Labis niyang pinagsisihan dahil hindi na maibabalik ang nakaraan upang baguhin ang kanyang kapalaran. Tinanggap niya ang katotohanan na marahil ito na nga ang sumpang ginawad na parusa ng ama ni Rosa
na dati niyang kasintahan. Bago siya mawala ng hininga, nabanggit niya na lamang sa kanyang sarili ang mga katagang tunay niyang palaging nasa huli ang pagsisisi. Istorya Tagalog Horror Stories.